Balak ko talaga bumili ng camera na maganda yung lens. Kasi binabago niya yung phaser features ko at kinocompress niya masyado. So, nagmumukhang chibi yung mukha ko. Which is malayo sa original na proportion ng itsura ko. Yan lang na-notice ko sa lens ng camera at saka medyo annoying kasi pag nakikita mo sarili mo, hindi ka komportable kasi iniisip mo, ganyan ba talaga yung itsura ko? Natural ba na ganyan yung itsura ko? Parang hindi normal compare sa iba kong mga photos. Parang ganun. Kaya medyo naging conscious lang ako ng konti. Anyway guys, gusto ko ikwento sa inyo for today na okay naman ang nangyayari sa buhay ko so far. And then, ah, para pa rin akong ah, para pa rin ako naglalakad na multo minsan. Kasi alam mo yun, sa sobrang exhausted ng katawan mo at saka yung may problema ka pa existentially sa consciousness mo, sa metacognition mo. Kasi metacognition, pagiging aware sa kung ano ka at kung paano ka nag-work. At dahil inaaral mo masyado and then na-overthink mo and then nag-overheat yung thoughts mo and then nag-iisip yung thoughts mo na I am really the fullest version of me. Kasi may state of mind kasi ako. May state of mind ako minsan na nabablanko ako, natutulala ako, nawawala ako sa presensya ko, sa katawan ko. And then parang nadidetach ako sa paligid kong minsan. Parang experience siya ng tinatawag nilang derealization sa surrounding mo. Hindi ko alam kung ano yan. I guess dulot lang yun ng pagod na nararanasan ko. Pero kahit na lagi-lagi pag ako, makipag-communicate ako sa kanila. Sa totoo lang, irritable talaga ako at wala sa mood. Sa totoo lang. Pero kahit na sobrang down ko, wala sa mood at parang kinakain ako ng sadness. Like nakabusangot ako, malungkot. Yung vibe ko parang malungkot din. Hindi ko naman makokontrol yung mood ko eh. Kung malungkot yung mood ko, ito yung natural na mood ko. Baka anemic ako. Wala akong magagawa doon. So, pinapakasamahan ko na lang yung emotion ko, yung nararamdaman kong mood ko ngayon. At then, minsan parang zombie pa rin talaga eh. Parang hollow ka sa loob mo. Pero conscious ka naman at aware naman sa ginagawa mo. Gusto mo naman yung feeling na nag-chase ka lagi sa feeling na communication sa ibang tao, yung makipag-interact at ma-stimulate sa iba-ibang paraan ng action kasama ang mga tao, para ma-mentally engage ka kahit na sobrang high at sabog ng loob mo, ng diwa mo sa loob mo. Like, parang mood sa low, wala sa mood at irritable ay parang na-realize ka sa katotohanan kung nag-exist ka ba talaga, buhay ka o natutulog ka o gising ka. Parang nagkakaroon ng problem sa consciousness mo, parang ganun. Siguro dulot lang siguro ng fatigue at pagod, pero para sa akin parang ang weirdo. Parang nakakaramdam ako ng feeling na parang hollowness at sobrang weirdo talaga na pakiramdam. Anyway, I'm trying my best to reframe my thoughts, to imagine at least maging creative na version ko at i-analyze kung paano ako nagpa-formulate ng information, kung paano ako nagsasalita, then maging aware sa mga sinasabi ko at pinoprocess kong information at maging aware sa mga response ko. Syempre, nagkakaroon ako ng confusion minsan hindi ko na masundan yung logic ko, minsan hindi ko ma-recap yung mga pinagsasabi ko, parang ganun. Nawawala din ako minsan sa konteksto, sa kung anong tinatapik ko.
Basta ang alam ko lang dynamic yung yung paraan ng pag-iisip ko ay, dynamic. Pabago-bago siya, sobrang flexible at nag-shift sa maraming posibilidad. Ang problema lang, hindi siya nag-stick sa isang topic dahil mabilis lang ako ma-persuade o ma-shift yung attention ko sa iba-ibang pag-iisip, sa iba-ibang contents at mga paniniwala sa buhay. Ayan o. Problem then pinaka biggest challenge ko is yung mood ko at yung creative mind ko, kasi bigla nga naging hindi creative yung mind ko nung naging adult na ako. Kakayahan na mag-imagine ng mga bagay, parang nawalan ng spark yung reality ko, parang nawalan ng happiness. Kung nagpapakita man ako ng happiness, expression lang yun, enthusiasm lang yun, pero hindi ibig sabihin fully na masaya ako sa loob ko. Try my best to appear happy, appear entertaining, doing my best even I'm mentally exhausted and mentally unavailable and emotionally unavailable. I feel so freaking having problem with my feelings, with my energy, with my consciousness. And yeah, it's always the same thing na nagre-repeat sa akin sa pang-araw-araw. Siguro hindi ko na dapat iniisip yung mga ganon at tinitreat ko na lang na natural lang yung mga bagay-bagay. Mag-go with the flow na lang at gawin yung ginagawa din ng ibang mga nilalang din na nabubuhay at piliting maging better na version ko. Well, normal lang yun kasi lahat naman ng tao ay obligasyon at responsibilidad nila sa sarili nila na ayusin yung mga sarili nila, diba? Na mag-improve sila sa sarili nila. Itong pananatili ko dito at pananatili ko nag-a-analyze ng sarili ko, i-evaluate ng feelings ko, pag-show up ng mga expressions ko sa mga bagay-bagay. Hindi lang to, wala lang. Para sa akin, chance to educate myself, to sharpen my mind, sharpen my thinking, and it's beneficial for my survival, I guess. It's not just nonsense yappings, but it's experimentation, analysis, and creativity. That's my core on what I'm doing here, what I'm representing, which is my character, my personal problems. I'm trying to learn at my present moments, to learn kung ano pang dapat ko ayusin sa pag-iisip ko, sa pag-open up ko ng mga problems ko. Baka makita ko kung ano yung problema at maayos ko. Yun nga, hindi yun maayos kung titingnan na natin, pero kung ma-identify natin yung problem and then masasolve natin, well, it's another upgrade sa framework ng utak natin, ng cognition natin, another update sa pag-iisip, another enhancement at optimization sa ating logic. At yun lang, naging masaya ako kanina at normal connection sa ibang mga tao. Hindi naman ganun ka-special, parang ang bland ng mood ko kanina. Parang nonchalant lang, then chill lang, pero sa loob ko irritable at
wala sa mood ako at sobrang low ng feelings ko. Like sobrang sad minsan, minsan sakto lang. Pabago-bago yung emotion ko. May micro shifts yung emotion ko na hindi ko makontrol, na pinapakasamahan ko na lang yung emotion ko minsan. So yun yung lagay ng mental health ko so far. Sana ay enough na tong mga nasabi ko para mag-plan ako kung paano ko ayusin ang sarili ko. You know, minsan boring din maging masyadong seryoso, di ba? Like, parang lala nakaka-boring, hindi interesting, hindi masaya. Yung mga tao kadalasan gusto yung mga exciting lang na bagay, hindi nila gusto yung mga boring na bagay. It's a problem din sa mga tao. Hindi nila kayang magtagal sa mga bagay na boring. So yung gusto lang nila yung mga enjoyment, fun lang. Try my best to have fun with myself, to create the most cheerful version of me, and to be creative as possible on who I am. And then I'm still on development for my personal. I'm still nagde-develop pa ako. Dine-develop ko pa yung sarili ko at ino-optimize ko pa yung sarili ko, pag-iisip ko, yung emosyon ko, yung senses ko sa pandama ko, sa paligid ko. Lahat ay ina-analyze ko pa at pinoprocess. And I'm still adapting on different experiences. So masyado ng anong pinagsasabi ko, hindi ko alam kung nagigets nyo pa, pero hindi na mag-stick ng ganito katagal yung ilang mga tao at hindi na sila, more likely ayaw na nila pakinggan at parang walang kwenta at wala nang patutungan na yappings yung mga pinagsasabi ko. Pero kung hindi ka naman nagmamadali, kung hindi naman, kung may space naman sa time mo sa panonood ng video ko, well good yun, kasi pinanood mo talaga ng buo yung gusto kong sabihin. Appreciated yun, na-appreciate ko yung mga ganun. So yun, sana may na-clarify ako sa mga nangyayari sa akin so far. So ito lang, mag-end na tayo sa pag-uusap natin, and babalik ulit ako for next video. So bye guys, bye.